Amen po. So, umpisahan na natin ulit. Kasi po, ang title ng aking message for today, hindi, message ni Lord, not my message. Ng message ni Lord for today is, the reward of grace. Sabi kasi, may nagtanong kasi sa akin, nasa biyaya na tayo. Biyaya means gift. Lahat natin natanggap natin sa Panginoon is gift. So, wala nang reward. Tanong, tama ba na wala nang reward under grace? O may reward pa din under grace? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Is there a reward under grace? Kaganda ganun, may biyaya ka na, may reward pa. Ano ka pa? Andun ang lahat. So, tingnan natin mga kapatid. At isa lamang po ang kukunan natin ng verse natin. Babasahin po natin to sa Titus chapter 3, verses 3 to 8. Makibasa po kayo sa akin. Once we two, tayo daw lahat. Hindi sinabing sila lang, tayo lahat, ganito. Once we two were foolish and disobedient. We were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Our lives were full of evil and envy, and we hated each other. But when God, our Savior, revealed His kindness and love, He saved us, not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ, our Lord Savior. And because of His grace, He made us right in His sight and gave us the confidence that we will inherit eternal life. This is a trustworthy saying, and I want you to insist on these teachings, that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficial to everyone. Sabi niyo sa katabi niyo, these teachings are good and beneficial for you and me. Beneficial for you. And ibig sabihin tayo makikinabang sa mensaheng ito. Actually, this topic na, this verse na binasa natin, pwede nating i-divide sa main topic na dalawa. Una, yung first part is yung the gospel of grace. Anong ginawa ni Jesus para sa atin? At yung padalawa, what is our response? Ganun lang naman eh. What is the gospel of grace? Anong ginawa niya? And what is our response? So first part, the gospel of grace. Yung muna pag-usapan natin, what is the gospel of grace? Makikita natin yan doon sa first part ng verse na ito. We were once slaves. Kaya pala hindi nakapagtataka, kapatid, na nung tayo hindi pa mananampalataya, tayo kahit anong gawin natin, pag pupumilit na umiwas sa kasalanan, wala tayong magawa. Hindi natin kayang pigilan ng ating mga sarili. Hindi natin kayang paglabanan ng our urge, our lust for pleasures. Hindi natin kaya. Bakit? Because we were slaves. Tayo'y bihag. Ay, hindi naman pala masisisi. Bihag naman pala, may master naman pala, sinusunod naman pala natin yung dati nating master. At sino yung dati nating master? Si Satanas. At anong gusto ng master natin dati? Hindi naman tayo para painumin lamang ng beer. Ay, maganda ikasunod kay Satanas kasi nandyan lahat ang luho, nandyan lahat ang pleasure, dyan inom ka na ng ilong ng alak, may tsongke pa. Hindi po mga kapatid, hindi pleasure ang dala-dala ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, dalhin ka kung saan siya nakadestino. And what is his destination? His destination is hell. Gusto niyang dalhin ka doon. Sabi nga ng John 10:10, for the enemy comes to steal, kill, and destroy. That is his only purpose. Hindi para ikaw i-enjoy. Hindi para ikaw para pasayahin. Kundi para ikaw i-destroy. That is the only purpose of the enemy. But Jesus, our new master, yung master natin ngayon, He came to give us life and have it to the full. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bago nating master ay si Jesus. Paano siya naging master? Alam niyo sa Satanas, he is very fearful. Fierce, matapang. Sabi niya, hindi ko pababayaan na yung aking mga alipin ay maagaw sa akin. He is willing to kill para kayong mga alipin na hindi maagaw sa kanya. That is the difference between that old master and our new master. Yung old master natin, he is willing to kill para hindi maagaw sa kanya ang kanyang mga slave. But our new master, he died for us so that we will be set free. That is the difference. Yung isa gusto pumatay, yung isa namatay para sa atin. Bakit? Bakit siya namatay para sa atin? To set us free from slavery of Satan. So that now we will live a happy, abundant, prosperous, blessed, eternal life. Amen. Purin natin ang Panginoon. That is the gospel of grace. At ano nga sabi doon?
But when our God, basahin natin sa Amplified, from the Amplified version na tayo, sis. But when the goodness, iyo kung kailan daw, dati tayo makasalanan, wala tayong magawa. Ako, aminado ako doon, na ako'y talagang makasalanan dati, at grabe yung pagiging makasalanan ko, ayaw ko na lang sabihin kasi nandito mga anak ko, bibisita pa ng mga anak ko. Dati, kahit hindi naman kahiyahiya, kasi naman tayo lahat ng galing doon. But, ito maganda, but when the goodness and kindness of our Savior and His love for mankind appeared in a human form, ang pag-ibig ng Diyos at awa sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at awa sa tao ay dumating at nagpakita sa atin in human form, who is Jesus Christ. Siya yung pag-ibig ng Diyos at habag ng Diyos. He saved us. Iniligtas niya tayo by dying on the cross for us. He saved us not because we are good, dahil mabait yan, mamamatay ako para dyan. Dahil yan ibigin naman mabuti, mamatay ako. Nakuta mo, napakabait, ay napakagalang sa magulang. Nagbibigay sa kapitbahay, ay naku, hindi nangungupya. Napakabait yan. Naku, ay araw-araw ay nag-uurasyon. Ay ako, napakabait yan. Kaya ako'y mamamatay para dyan. Hindi! Hindi siya namatay nung tayo mabait. On the contrary, namatay siya nung tayo ay lugmok sa kasalanan. When we were yet His enemy, Christ died for us. Kaya nga sabi dito, He saved us not because of any works of righteousness. Not because of any works of righteousness. Hindi dahil we are working toward heaven. Kaya siya namatay sa atin. Oh, bait yan. Talagang naghihirap para makarating ng langit. Nakarinig na tayo ng mga katuruan na kailangan mong magpakabait ka muna. Ako dati nagyayakag na, umaten ka naman sa church namin, sabi nung niyayakag ko, huwag na, pag ako'y mabait na. As if, may magagawa siya para maging mabait. Samantalang, ang sinasabi dito, hiniligtas ka ng Panginoon nung ikaw ay makasalanan pa, hindi mo kayang gawing maging mabait. Pero ang kabaitan ng Diyos ang nagligtas sa iyo. Amen? Hallelujah! Not because of any works of righteousness that we have done, but because of His own compassion and mercy. Nung tayo nasa luma pang simbahan, anong sabi sa atin? Pag magko-communion, ay kailangan mo na siguraduhin kayo malinis at mabait bago kayo mag-communion kasi kakapit sa inyong alang-ala ang iyong ostya. Samantalang ang communion is the reflection of what Jesus has done on the cross. Yun yung simbolo ng ginawa ni Kristo sa cross. At anong ginawa niya? Siya ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Pag tayo nagko-communion, which we will do later, pinapakita natin that we are receiving what Christ has done for us. Tinatanggap natin ang kanyang pagbibigay ng buhay para sa atin. Kaya hindi mo sasabihin, ako'y bago mag-communion, dapat ako'y maging malinis muna. No! You take the communion because you were once sinner. At yun ay sinisimbolize ng pagtanggap mo ng paglilinis niya sa iyo. Hindi ikaw ang maglilinis sa sarili mo. Tinatanggap mo ang paglilinis, ang gawad na paglilinis, ang biyayang paglilinis, ang biyayang pagbabanal ng Diyos sa atin. Kaya pag tayo nagkukumunyon, tinatanggap natin. Hindi tayo maiiwan sa upuan. Hindi po ako karapat-dapat. Hindi pa po ako nakapagkumpisal. No! The moment you receive confession, you are just projecting yourself. Ipinapakita mo sa mga tao na tinatanggap ko ang sakripisyo ni Kristo sa krus para sa akin. Amen. That is the purpose of our communion. So, why grace? Bakit biyaya at tinuturo? Because grace, sabi sa Titus chapter 2, verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Di ba? Biyaya ng Diyos ang kaligtasan natin. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. So, hindi ka magiging mabuti muna para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa Diyos. No, ang kapatawaran ng Diyos na binigay sa iyo nung ikaw ay makasalanan pa, yan ang magtuturo sa iyo na maging mabuhay na mabuti. Amen. Kaya nga Titus chapter 2 verse 11. So that is the gospel of grace. Ang second part naman ng gospel of grace ay hindi natapos doon. He gave us a new life. Namatay si Kristo para sa atin, at nung namatay si Kristo para sa atin, hindi lang binayaran ng kasalanan mo, kasama rin namatay ang luma nating pagkatao. At nung nabuhay siya, nabuhay din ang bago nila lang ayon sa wangis ni Kristo. Tingnan natin po ang ating babasahing verse. He washed away our sins, giving us a new birth, a new life. Ano sabi? Old life?
rejuvenated life, revised life, buhay na dati pero nagpipilit na maging malinis. No! Ang binigay sa iyo, bagong buhay. At ang bagong buhay na ito, walang bahid ng kasalanan. You now receive, when you believe in Jesus Christ, He gave you a new life, a new spirit, na katulad niya sa kabanalan at katuwiran, walang bangis ng kasalanan. Tinanggap mo ang buhay na walang bahid ng kasalanan. When you receive Christ, you also receive a new spirit, a new life that is holy, pleasing. Kaya ang tawag sa iyo ngayon, no longer a saint, no longer a sinner, but you are a saint. Ikaw ay saint, hindi ka sinner. Ikaw ay dating sinner na nagpipilit magpakabanal. But when Christ gave you a new life, you become a saint. Sometimes, fail into sin. Yun nga lang ang kaibahan. Ikaw ay santo at banal, kaya hindi lang si San Pedro ang santo. Hindi lang si San Miguel ang santo. Hindi lang si Cruz ang santo. Kasi Santo Cristo, ay Santa Cruz. Hindi lang si Claus ang santa. Ikaw ay, when you receive Christ, you become saint. Kaya you can call your name Saint Daniel, Santo Walls, Santissimo. You are a saint. Kaya nga, He was away giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Holy Spirit. It's not our own effort. It's not our own will. It's the power and the presence of the Holy Spirit that now resides in us. When you believe in Christ, mga kapatid, nung namatay na kasama ka ni Kristo, may nabuhay sa iyo ang bagong Espiritu. At yung bagong Espiritu niyan, pinananahanan niya ng Espiritu Santo ng Diyos. So kung kayo may tumanggap sa Panginoon, kayo mga kapatid na nanonood ngayon at kayo mga bisita, if you want to believe in Christ, just confess with your mouth, believe in your heart, I will lead you. Sumama kayo sa maigsing panalangin na nagpagtanggap. And that very moment, kahit sabihin nyo, naku, ay paano yun? Ay, ang dami pang kasalanan. Ang dami ko pang nagawang kasalanan. Don't worry, because Christ will wash you, will clean you, will give you a new spirit, will give you a Holy Spirit that will take care of everything. I just want to lead you in a simple prayer of acceptance. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po yung makasalanan na mapapahamak kung wala ka. Salamat na lamang, namatay ka sa krus para sa akin. Binayadan mo ang lahat kong kasalanan. At nung namatay ka, kasama na rin namatay ang luma kong makasalanang pagkatao. At nung nabuhay ka mula sa kamatayan, nabuhay din ang bago nilalang na ngayon ay nilikha mo. Ang bago nilalang na katulad mo sa kabanalan. Salamat po, Panginoon, na ngayon sinulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat po na ngayon itinuring mo akong anak at may buhay na walang hanggan. Sa iyo ang papuri, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon ay sa pamamagitan ng maiksing panalangin na yan, sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa iyong puso, binigkas mo sa iyong bibig, you are now saved. The power of Christ has completed its purpose in you. Amen. Amen. Sabihin nyo, amen. Amen. So, noong, sabi nga sa verse 7, because of His grace, He made us right in His sight. Hindi ka nag-try na maging right sa mata ng Diyos. Ako'y magpipilit na maging pogi sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng aking, ako hindi na kayo maninigarilyo, hindi na ako magchochongke, hindi na ako manunood ng mga kung ano-anong hindi dapat. Basta ako ay ano na lang, ako ay magpe-pray lang every morning, every lunch, every dinner, every night. Magpe-pray lang ako. No, mga kapatid, hindi ka naging right. You have been made right in the sight and gave us confidence that we will inherit eternal life because of Christ. And now, you receive the power of the Holy Spirit. Kaya yung ginawa ni Kristo, kaya nga tawag natin, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa, kasi tapos na. Pag ba sinabi si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa, ay may gagawin pa si Kristo? Wala na. Tapos na eh. Kaya nga si Kristo, hindi manikmanaog. Siya'y nakaupo doon sa trono ng Diyos, pero siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. He now resides in us.
Kaya nga, the redemptive work of Christ has been done. He seated, so He poured out His Holy Spirit to work in us. So are you now, ang tanong, are you now right in His sight? If you are a cleansed, born in new spirit, saints and holy. So if you are right in His sight, you are born again, you are saved. Mga kapatid, you are born again when you believe in Christ. You became born again. Ano ang sabihin ng born again? Namatay yung dati, nabuhay ang bago. Pinanganak ang bago, kaya nga born again. Pinanganak ulit. Pinanganak ang bagong nilikha. So you have been made born again. So yung born again na Kristiyano, hindi na niya problema ngayon, mga kapatid, yung sin. Ayaw niya nang mag-sin. Hindi na ang concern niya, paano ba ako lalakad ng matuwid? Naku, ano ba ang kasalanan? Ano ba hindi? Hindi na yun ang kanyang concern. Bakit? Kasi ayaw na niya mag-sin. Ang kanya ngayong i-enjoy is yung victorious and righteous and glorious life na bigay sa kanya ng Panginoon. That is our concern as a Christian. That is our concern as a believer. That is our concern as a saved son and daughter of God. Hindi mo na concern kung paano ko ba iiwasan ito dahil problema na, wala na yun, tapos na yung problema na yun. Ang concern mo ngayon, gusto ko ba talagang i-enjoy ang tinapos ni Kristo para sa akin? Gusto ko ba talagang enjoy ang binayada ni Kristo para sa akin? Yun ang tanong. Ano ang gusto mo? Are you going to enjoy that? So, yung first part ng ating pag-aaral, you are saved by grace and now you are going to live by the Spirit. Sa haba ng aking sinabi, ang tanong ganito, are you now good or bad because of your sin day to day? Or are you good because of the righteousness of Christ for eternity? You are good because of the righteous Christ. Amen? Are you good or bad because of what you did today? Or because of what Jesus did 2,000 years ago? You are righteous because of Jesus, what Jesus did 2,000 years ago. So, sabi ni Pastor Del last week, are you sin conscious or son conscious? Are you sin conscious or son conscious? You are son conscious. You are no longer sin conscious. Ano ba yung ibig sabihin ni Pastor Del ng sin conscious or son conscious? Yung pong term na you are no longer sin conscious ay hindi ibig sabihin wala na akong pakialam sa kasalanan, magkasala man ako, okay lang. Wala, hindi na ako sensitive sa kasalanan, kahit ano kung gustong gawin, okay lang. Hindi po yun ang ibig sabihin ng being son conscious. Ang ibig sabihin po nung being son conscious is you are looking to Jesus who paid for our sin and the one who redeemed us from the power of sin. Ibig sabihin po mga kapatid ganito, eto si sin, si Cardinal Sin, eto si Son, si Jesus. Dati, you are determined by sin. Siya ang may influence sa'yo, siya ang may power sa'yo, siya nagsasabi, makasalanan ka, kasi kay sin ka sumusunod. Si sin ang may influence sa'yo, si sin may power sa'yo, ayaw kong gumawa, wala kang magawa. Kasi, slave ka ni sin. But now, your ties have been severed. Naputol ang relasyon mo kay sin. Ikaw ay na-divorce na kay sin. Na-separated ka na kay sin. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 6 verse 11, you died to sin. Patay ka na kay sin. Wala, kumbaga sa asawa, divorce na kayo ni sin. O namatay na yung asawa mo. Di ba ngayon pagka mag-asawa kayo, kahit hindi ka controlled ng asawa mo, sasabihin, hindi naman ako under kay misis. Pero sa totoo lang, under ka kay misis. Pag may asawa ka, kasi influence ka ng asawa mo eh. O yung mga lulutuin mo, di ba gusto mo makaka-please kay misis. O, hindi naman pwedeng, di ba ako pag naglalaba akong damit, magkakasama na yung decolor at saka puti. Ay nung si misis na naging asawa, kailangan paghiwalay ko ngayon ng decolor at puti. Di kayo may influence din sa akin. Pero kung ang ibig ko sabihin, pag naputol na ang relationship mo kay sin, you have entered into a new relationship. Yung relationship mo kay Christ. Hindi na ngayon si sin ang magdedetermine kung ikaw ay righteous or holy, but Christ. Hindi na ngayon si sin ang magdedetermine kung ikaw ay blessed or not, but Christ. Hindi na si sin ang magsasabi na you are no longer favored by God kasi nagkasala ka, but Christ, you remain to be favored forever. Amen, mga kapatid. Hindi si sin ang magsasabi you are to be blessed kasi
hindi ka nagkasala, siguro may deserving ka na konting blessing. Ay, wala kang blessing for today dahil nagkasala ka. No! Sin has no more word, has no more say. But Christ will say, you are always blessed forever. Kasi kasama kita. And in Christ, you are always blessed and favored forever. That is sin-conscious and son-conscious. You do not approach God and sasabihin ni Lord na marumi ka dahil sabi ni sin, marumi ka daw. No! Pag nag-approach ka kay God in heaven, sasabihin ng God na ikaw ay malinis. Sasabihin mo, bakit po ako pinagkasala? No, ang may sabi, anak ko, malinis ka. Bakit ka naging malinis? Kasi siya ang naglinis sa iyo. Amen, hallelujah. Bakit paano ka nilinis? Kasi dumi mo, pinako niya doon sa krus. 2,000 years ago. Amen, mga kapatid. That is the gospel of grace. Ngayon, ano ang ating response? That is the gospel of grace. Are you not amazed? Are you not happy because of this grace? Because of this grace? Hindi this grace. This grace. Ha? Dahil sa grace na ito, ikaw ay masaya. Because sin has no more power over you. Pinalaya ka ni Kristo, niredeem ka by paying a penalty for sin and also for redeeming you from the power of sin. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang sin. Wala nang power sa iyo. If you believe that, mga kapatid, you will find yourself walking na talagang wala nang power sa akin ang sin. Alam mo, mga kapatid, nung umpisa, siyempre sasabihin, hindi mo ako makapaniwala na, ay ba't ako nagkakasala pa din? Eh, sabi ko nga sa iyo, sin has no more power over you. Pero hanggat hindi mo tatanggapin na you are no longer under sin, under the power of sin, edi kayo mamumuhay sa paniniwala, na maling paniniwala at sinasabi kayo bihag pa din ng kasalanan. Kaya nga kailangan mo mag-renew ng mind. Ano yung i-renew mo na? Sin has no more power over me. So part 2, mga kapatid, in short, ang our concern is, tayo mga believer ngayon, na tayo tumanggap kay Kristo, our concern is, hindi na yung to sin or not to sin. Pagkatapos, magkakasala pa rin. Pagkatapos, pag nagkasala, hihingi ng tawad ng pagkahaba-haba. Hindi na matapos-tapos na paghingi ng tawad. Pagkatapos, bit-bit pa rin ang guilt. Pagkatapos, gagawin lahat ang penance, gagawin lahat ang pagbabayad, pipiliting makabayad sa kanyang kasalanan, which is supposed to be hindi na. Bakit? Kasi pinayadan na ni Kristo. Hindi yun ang ating concern now, mga kapatid. Our concern is how to walk in the righteousness of God. Our level has been elevated. Up, up, up. Pina-up tayo. Dati, ang concern natin, paano magre-resist sa kasalanan ngayon? How are we going to walk in the righteousness of God? So that we will totally enjoy what God has given us. Para ma-receive lang natin kung anong binigay sa atin ng Panginoon. So, yung the ministry of conviction of the Holy Spirit, kinukonvict ka ng Holy Spirit that you are righteous. Hindi sinasabing, nagsin ka naman, okay lang. Hindi ganun sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Nagsin ka, okay lang yan, anak. Hindi ganun. Ang sinasabi ng Holy Spirit, righteous ka. Bakit ka? Huwag ka magsisin kasi righteous ka. Yun ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Hindi sinasabi, okay lang magsin, righteous ka naman. No! Sinasabi, righteous ka! So, walk in righteousness. Yun ang conviction ng Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, do not worry. I will give you strength, power, and desire. Yun ang sabi ng Holy Spirit. So, our aspiration is not just sinning, but higher, which is walking in righteousness. Sa mga unsaved, obvious, ang conviction ng Holy Spirit, sinasabi, alay, makasalanan ka, may judgment na naghihintay sa'yo. Kung hindi ka pa saved, yun ang maririnig mo, makasalanan ka, may judgment. Pero kung kayo save, sinasabi, you have been made righteous, walk in righteousness, and receive the blessing and favor of God. Yun ang sinasabi natin ng Holy Spirit. So, walking in victorious Christian life is not only walking and overcoming sin, but righteousness in the supernatural power of the Holy Spirit and in godly wisdom. Overcoming life's problem. Alam niyo, sa mga Kristiyano, hindi na ang problema, paano ko akitin ang aking bundok? Tinuturuan tayo, akitin mo ang bundok. Tapos baka tulungan ka ng Diyos na makakatsa sa bundok. Hindi na. Our concern is, because of the power of God that is in us, sabihin mo sa bundok, tumalon doon sa dagat. Huwag kang hahara-hara sa aking bundok. Tumalon ka doon sa dagat. At ako ay dadaan. Yan ang buhay ng Kristiyano.
Yan ang buhay ng Kristiyanong abundant at katanggap-tanggap, mga kapatid. Hindi kayo striving, crawling, struggling para malampasan yung bundok ng pagsubok. Bundok ng pagsubok at malampasan ang bigat ng parusa. Bakit ka pa? Bakit may parusa? Ay samantala si Kristo na nga naparusahan para sa'yo. Bakit ka susubukin sapagkat si Kristo ang kasama mo na nasasabing, you have been made righteous. At siya ang Holy Spirit na nabubuhay sa'yo. Anong klaseng pagsubok yon? Kundi mabuhay ka ayon sa tinalaga sa'yo ng Diyos, which is victorious in Christ. Sabihin mo sa bundok, throw itself into the sea. Yun ang binigay na utos sa atin ng Panginoon. Amen? Salamat po, Panginoon, because your Holy Spirit dwell in us. And because He dwells in us, we are assured of our inheritance of eternal life. Yan ang conviction ng Holy Spirit. Ang conviction ng Holy Spirit is to make us, He made us right in His sight, made us right before God, and gave us the confidence that we will inherit eternal life. Yung Holy Spirit nagsasabi sa'yo, anak, pangako, promise. You will inherit eternal. Promise, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Promise. Be peaceful. Maging komportable ka na. Why? Because you have now a promise eternal life. Yan ang conviction ng Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Kaya pa kami nagsabi sa'yo, mag-questionin mo ang kaligtasan mo. That's not the Holy Spirit. Si Satanas yun, pinipilit kang ibalik doon sa sin conscious. Nang kaligtasan mo yung nakabase sa yung sin. Pero tinutulong sa iyo ng Holy Spirit na ikaw ay maging son conscious na ang assurance mo ay naka kay Kristo. Finish na ba ang work ni Christ? Ay kung finish na, hindi tanggapin mo finished. Wala ka nang gagawin pa. Wala ka nang idadagdag pa. Finish is finish. And number 3, insist on this teaching. Ano yung teaching na yon? To devote yourself in doing good. Ito naman mga kapatid. Are you saved? Amen? Taas ang kamay na saved. You're saved. Taas ang kamay. If you believe you're saved, you're saved. And if you are saved, mga kapatid, eto na lang ang pinagagawa sa atin. Insist this teaching. Devote yourself in doing good. Ayan na nga ba sinasabi ko? Ako'y tumanggap kay Kristo. Akala ko wala na akong problema. Tapos pagka papatungan mo ko ng doing good, hindi ko nga kaya. Huwag ka muna magreklamo. Pakinggan mo muna. Ang pangako ko sa iyo, ang Holy Spirit ang bahala sa iyo. Hindi ka yayakagin ng Panginoon, bibigyan ka ng masarap na pagkain, pagkatapos nung nasa loob ka na, papangako ka ng kuno-ano, pagkatapos nasa loob ka na, ay gawin mo, halinisin mo, ayusin mo. Hindi ganun ng Diyos. Kung anong pinangako niya. Noong nasa labas ka pa, tinanggap mo na. Hindi nung nakapasok ka sa loob, bibigyan ka ng panibagong atas, tungkulin, gawain, na alam mo namang hindi mo magagawa. Hindi ganun ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, hindi deceitful ang Diyos. What He promised, He promised. Amen mga kapatid. Sabi dito, pero panuurin natin to mga kapatid. Basahin natin to. This is a trustworthy saying sa verse 8. I want you to insist. Sabihin nyo nga insist. Yung kasi insist, emphasize. Give diin. Bigyan ng diin ang mga turong ito. Emphasize on this thing. I want you to insist on this thing that all who trust in God, all who have faith in Christ, all who believe will devote themselves to doing good. These teachings are, basahin nyo ngayon, good and beneficial to everyone. Good and beneficial. Ano ba yung teaching na to? Kasi nga ang konteksto po, mga kapatid, nang binasa nating verse, ang bigger context nito ay nasa buong book ng Titus. Pero hindi natin babasahin yung buong book ng Titus para makita natin ang context. Meron naman kasi mga summary of its context. Nasa Titus chapter 2, verse 11 to 15. Sabi dito, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His own people. Totally committed to doing good deeds. Kapatid, you are now the people of God. You are no longer the people of Satan.
You are the people of God, and the people of God commits themselves in doing good. Amen, mga kapatid. So, mga kapatid, if we are already saved, ang tanong, then why will I devote myself in doing good? Tama ba ang tanong na yon? Hindi ba naisip? Kung ikaw naman pala ligtas na, ligtas ka na eh. Ang pangalan mo nakasultan sa aklat ng buhay eh. Anak ka na ng Diyos eh. Hindi na ikaw anak na ni Satanas eh. Anak ka na ng Diyos. Ay, then why will I devote myself in doing good? Answer, mga kapatid. Bukod doon sa fact that He died Himself, isipin nyo naman yun, and gave Himself for you, meron ka ng bagong identity, di ba? Bago ka ng identity. Meron ka ng bagong buhay, at ang bagong buhay mo na ito'y free from the power of sin. You are now a people of God. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa. He gave us a new Holy Spirit. Binigyan tayo ng Holy Spirit, na ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kagustuhan na gumawa at kapangyarihan na makasunod. Kagustuhan na gumawa ng mabuti at kapangyarihan na makasunod. Ano yung dalawa? Kagustuhan. So wala ka ng problema sa kagustuhan. Kasi nagbago ng kagustuhan mo, ayaw mo nang gumawa ng kasalanan. Gusto mong gawin ay kabutihan. Sabi mo, hindi ako makasunod. Hindi! May power na binigay sa'yo, kapangyarihan na makasunod. Ano ba problema mo? Wala na. Andun na lahat eh, binigay na. So if you trust and believe God, will devote yourself in doing good. Submission na lang pala eh. Pag-amin na lang pala eh. Pagtanggap na lang pala eh. Pag-amen na lang pala doon sa pangako eh. Pag-believe na lang pala ang kailangan eh. So wala ka naman pala pinagagawa sa iyong mahirap. Pag ang pinagagawa sa iyo gusto mong gawin, ay talaga namang pasensya na anak ko, ikaw lagi ang na-example ko. Alam ka naman anak pa ng iba example ko. Abay, hindi mo na kailangan pilitin siya magpuyat eh. Nagpupuyat ng kanya eh. Pag naglalaro sa computer eh. Ibig sabihin, ganito kasimple mga kapatid yun. Kapag gusto mo isang bagay, ginagawa mo kahit mahirap. Di ka? Kung gusto mong gumawa na buti, gagawin mo kahit mahirap eh, kasi yun ang gusto mo. Bakit pagka madali? Ano yung kasabihan na yun? Pagka ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Alam ni Lord na yun ang problema eh. Kaya ginawa, binigyan niya tayo ng kagustuhan. Nasa atin ang puso ngayon. Ang kagustuhan na gumawa ng mabuti kasi ikaw ay anak ng Diyos. So gagawa ka ng mabuti out of your desire. O out from the goodness of your heart. Not from out of your labor. Out of your hardship na tinuturo sa atin dati, magpakahirap ka, magsumika pa. Hindi, mga kapatid. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya, kaiga-igaya, at buhay na, buhay na masaya at kaiga-igaya. Yan, mga kapatid. Ano natin? Ganap. Abundant life. Amen, mga kapatid. Abundant life. So, eto pa ang matindi, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ito gagawin mo. Kasi ikaw anak ko, kasi ikaw pinagpala ko, binago na kita. Mayroon akong plus. Mayroon akong bonus. Eto ang plus and bonus, mga kapatid. Ang bonus is, it is because doing good is good and beneficial to everyone. Ang ganda ng bonus ay good. Pag gumawa ka ng good, ito'y good. At ikaw ang tatanggap ng benefit. So, ano yung verse na yun? These teachings are good and beneficial to everyone. Sino dito ang everyone? Ay everyone pala? Lilima? Ang everyone pala yung lima? Ang everyone ay lahat. Lahat, kapatid. Kasama ako doon. So, anong ibig sabihin ng good and beneficial? Ibig sabihin, may fruit. May bunga kang aanihin. May revenue. Anong revenue? May tubo kang, may ROI, may return on your investment, may reward, may benefit of good works, especially kung believer ka. Kapatid, kung ikaw ngayon non-believer, nung ikaw ngayon kaaway mo pa ang Diyos, nung ikaw ngayon hindi naniniwala, nung kayo atheista, kung ano man relihiyon meron ka na ayaw mo kay Kristo, pag gumawa ka ng mabuti, may bumabalik sa'yo mabuti. Ang tawag na doon, karma. Ay ngayon pa, kapatid, na ikaw ay believer, na ikaw ay anak ni Kristo, na nangako sa'yo, hindi si karma. Ang Diyos ang nangako sa'yo, na kapag kami ginawa ka mabuti, may reward ka. Ang
hindi mo tatanggapin mo yun. Magpapasalamat ka na ng Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. Amen. So, are there reward in grace? Yes! There is a reward for good deeds. Basahin natin ang Hebrew chapter 6 verse 10. Hebrew chapter 6 verse 10 said, God is not unjust. Manood kayo dito, kapatid. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. Hindi ba ito promise ng reward, mga kapatid? He will forget your sin. He will forget your sin, but He will not forget your labor for Him. Amen! Tandaan niyo, mga kapatid, yun. He already forgotten your sin. Yun pa ang totoo doon. Hindi lang He will forget. He has forgotten your sin. Nakalimutan na niya ang mga kasalanan mo, kapatid. Kung ikaw may nagkasala sa Panginoon, isinulat niyo dati yon sa record ng listahan ng kasalanan mo. Pero nasaan ba yung listahan ng kasalanan mo? Aba, ipinakong kasama ni Kristo sa krus. At nung pinako, ay pinaon din yun. Sinunog sa impyerno. Yung listahan ng kasalanan mo. Kaya nga, tatanungin, nasa naman kasalanan mo? Sabi pagdating mo sa langit, nasa ng kasalanan mo, Kyle? Abay, wala na. Nasunog ng kasama doon sa impyerno. He will forget your sin, but He will not forget the labor you have shown Him and the love that you have shown Him. Yun ang hindi niya makakalimutan. At yun ang nakalista sa Kanya. Kung may listahan man ang Diyos, ang listahan ay listahan ng labor mo para sa Kanya at listahan ng pag-ibig na pinakita mo sa Kanya. Amen. Hallelujah. At ang maganda sa reward na to ay not forgetting. Yun ang reward. Not forgetting, hindi makakalimutan ng Diyos. Pag ang Diyos ang nagsabing, hindi ko kakalimutan, hindi ko kakalimutan. Makakalimutan mo ang ginawa mong mabuti. Ano yung ginawa kong mabuting yon? Nakakalimutan ko na eh. Pero ang Diyos, hindi niya makakalimutan. Yung ginawa mo na mabuti, nakalimutan na niya. Ano bang ginawang mabuti sa akin eh? Kadulor. Nakalimutan na. Pero ang Diyos, hindi nakalimot. Alam ko, dolor, ang ginawa mo mabuti. Nakalista sa Kanya. Amen. Hindi ba ito promise of reward? Pag ba sinabing hindi nakalimutan, yun basta nasa alala lang? Hindi Meron yun ay prelude. Yun ay preview. Yun ay foretaste to what is about to come. Pag sinabing, hindi ko nalilimutan ang ginawa mo sa akin, pagka ikaw, di ba may kaawat, hindi ko nalilimutan ang ginawa mo sa akin, ibig sabihin nun, huwag kang lalapit-lapit sa akin, baka isang araw masipa kita. Yun ay ibig sabihin nun. Pero sinabi, hindi ko, kapatid, makakalimutan ang pag-ibig mo sa akin. Abay, talagang, kumbaga, and you know that someday you will meet again. You know that someday, abay, nung namatay, sa'yo pala nakapangalan lahat ang ari-arihan. Yung dalawang tsinelas na crooks at saka yung sapatos na Adidas, sa'yo nakapangalan. Abibas pa, Abibas. Ibig sabihin, kapatid, pero ang Diyos na ako, hindi ko makakalimutan, mga kapatid. Hindi ko makakalimutan. Kaya mga kapatid, Hebrew chapter 11 verse 6, mga kapatid. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. And that He, basa nga, rewards those who earnestly seek Him. In short, mga kapatid, He is a rewarder of good deeds. Christ, God, Holy Spirit is a rewarder of good deeds. Hindi lang sila nagde-demand ng good deeds. Hindi lang sila nagde-demand. They act para ikaw ay makagawa ng mabuti. And beside na makagawa ka ng mabuti, after you have done good deeds, sila naman ang mag-amang gumawa para makagawa ka ng good deeds. And after that, He rewards you for doing that good deeds. What a great God we have. Hallelujah. If He give gifts to the undeserving, nagbigay ba ng mabuti ang Diyos sa mga hindi naman karapat-dapat? Abay, oo naman, tayo kaya yung hindi karapat-dapat. Pero in spite of it, binigyan tayo ng kabutihan. Ano yun? Yung tayo niligtas niya. Ay, kabutihan yun eh. If He give gifts to the undeserving, will He withhold
good things to the deserving. Ay ngayon ikaw yung kapatid ay deserving na. Ikaw ay deserving na sa good blessing of the Lord. Why? Because Jesus undeservedly received the bad deeds at the bad things intended for you. Tinanggap ni Kristo ang bagay na dapat sanang sa ating masama upang ngayon tanggapin natin ang mga bagay na mabuting dapat sanay sa Kanya. Gets yung mga anak? Hallelujah, palakpan natin ang Panginoon. Naintindihan nyo? Why do you deserve good things from God? Because Jesus received all the bad things na dapat sana tayo tumanggap. So that now, we will only receive the good things that is only reserved for Christ. Amen? Kaya now, why will God withhold? If God gives good things sa mga undeserving, why will He withhold good things para sa mga deserving? And we are now deserving, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi madamot ang Diyos. Siya ay generous. Hindi madamot ang Diyos. Siya ay generous. Let's apply this to giving muna. Before sa good deeds. Sa giving muna natin i-apply ito. Because that is the very simple explanation kung paano nag-aak ang Panginoon. I-apply mo muna sa giving. Yung praise na, narinig nyo na to? You cannot outgive God. Narinig nyo na? Ang meaning ng mga kapatid, nagko-convey ng idea na how much we give God, God's generosity and blessing surpasses what could we ever offer. Kaya nga, pinakita to sa mga Bible verses tulad ng, nabasa nyo na ang 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Hindi na natin babasahin to. Hahaba lalo tayo, abutin tayo ng hapon. Yung sa widow of Serapet, alam nyo ba yung widow na wala nang makain? At nag-aani siya ng mga twigs at wood para lulutuin niya yung natitirang flour and oil doon sa kanyang taguan. At dumating ito si Propeta Elijah. Elijah at nagsabing, woman, give me something to eat. And the prophet Elijah represents God. At sabi ng woman, I have nothing to eat except this. At pagkatapos namin kainin itong natitirang mamatay na kami mag-ina. Oh, matindi nun, mag-ina yun. Hindi yung ina lang. Mag-ina may kasamang anak. At sabi niya, okay, because you are a prophet of God, I will cook this and will feed you. So, ginawa ng babae ni Luto ang natitirang arena at yung langis at pinakain kay Propeta Elijah. At nung nabusog si Propeta Elijah, sabi niya sa babae, kumuha ka ng sisidlan. Marami! Kumuha ng sisidlan. At nung kumuha ng sisidlan ng babae, yung lahat ng sisidlan na walang laman, na puno ng langis. At yung babaeng yun, she lived, I know, because that is the object and the principle of this verse, a long life, abundantly, fulfilled, at maawas. Yun ang term na walang pagsidlan. Kasi wala na sisidlan, ubus na. Walang pagsidlan ng biyaya. Lahat ng sisidlan, napuno. That is how God, you cannot outgive God. Yung binigay niyang kaunting arena, pinalitan ng Diyos na nag-uumapaw na pagpapala. Lampas-lampas na pagpapala, mga kapatid. Ganon din yung sa feeding of the 5,000. Alam natin naman to, nagpakain si Kristo ng 5,000. Bukod pa doon yung mga babae at bata. 5,000 lalaki pa lang ang binilang. Wala pa nung pronoun na iba-iba. Lalaki talaga ito, 5,000. Ano yung inoffer ng crowd? Yung bata, through that kid, anong binigay niya? 2 isda at 5 tinapay. At yung 2 isda at 5 tinapay ay nagpakain sa 5,000 mahigit. Mga kapatid, more than, multiply pa. Nagbigay lang 2 isda, tsaka 5 tinapay, ay nagpa-cater na. Ay nakater na yung 5,000 bisita. Ay may take home pa yun eh. 12 pang basket ang take home. Sipin nyo yun, mga kapatid. So, ito ay istorya, pero maghanap tayo ng mga verse. Maghanap tayo ng mga specific verse. Sa Lucas chapter 6, verse 38, sabi dito, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down. Ano niya pressed down? Siniksik. Shaken together. Ano shaken together? Inalog. Para bumaba, humughog. And running over. Ano sabihin ng running over? Abay-apaw. Running over. Will be poured into your lap. For the measure you use, it will be measured to you. Kaya, ibig sabihin ng mga kapatid, He is a just rewarder.
He reward justly. Hindi pwede nagbigay ka ng isang salo, babalik sa'yo kalate. Ano yun? Scam yun. Nag-invest ka ng 1 million, pagbalik sa'yo, 30,000 na lang, nalugi daw. Scam yun. Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. He is a just rewarder. He reward fairly. Mga kapatid, ang Diyos ay magpapautang sa'yo, pero hindi ka. Baliktad. Siya ay nagpapautang sa'yo, pero hindi siya magkakautang sa'yo. Tandaan niyo mga kapatid, ikaw ay magkakautang sa Diyos, pero ang Diyos hindi magkakautang sa'yo. At hindi siya nagbabalik ng kulang, laging higit, mga kapatid. Yun ang nakita natin sa verse na ito. Pangalawa, yung Mark chapter 10, verse 29 to 30. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home. O hindi yung naglayas ha. Mayroong umaalis sa bahay, naglayas tumakas sa parents hindi. No one who has left home or brothers or sister or mother. Ba't baka tumalis ng bahay itong taong to? Ay maaaring kasi yung pananampalataya niya, pinandigan niya. Yung kanyang faith, dahil sa faith niya, tinakwil siya. O kaya may calling sa kanya, tinawag siya mag-mission o mag-minister somewhere, kaya iniwan niya ang kanyang tahanan. But ang pangako dito, no one who has left home, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields, pati yung trabaho or negosyo, for me and the gospel will, ano sabi doon? Will fail to receive, how many? 100 times as much at this age. Homes, brothers, sisters, mother, children, and fields, along with persecution in this age and age to come. Napakalinaw dyan, mga kapatid. Kapag ka ikaw, 2 points ang makikita natin, bago ko sabihin napakalinaw. 2 points ang gusto kong i-stress dyan. 2 puntos. Number 1, na ang pinapakita natin na ang Diyos ay generous. Abundantly generous. Hindi lang siya nagre-reward. Hello, mic test. Hindi lang siya nagre-reward equally. Hindi lang niya binabalik equally. Kung anong give up mo, hindi lang yung give up mo, binabalik niya, minumultiply pa niya ng 100-folds yung give up niya. Hindi siya, lumalampas pa siya doon sa ine-expect mo na kabayaran. At pinapakita nito ang biyaya ng Diyos. Hindi simply direct 1:1. Pag nag-iwan ka ng isa, ibabalik sa'yo isa. Hindi. Pag nag-iwan ka ng isa, ibabalik sa'yo ay 100. That is the first point. Second point, God rewards sacrifice. Nakikita ng Panginoon ng mga sacrifice mo. That God shows that God sees and values your sacrifice para sa kanyang kaharian. When we give up a personal comfort, relationship, possession, I stress relationship. Maraming mga Kristiyano, binitawan ng relationship para sa Panginoon. Relationship, possession, for Him. Anong reward niya? He promised to reward us na sa mga paraan na beyond doon sa ine-expect natin, beyond doon sa akala natin hanggang ganun lang. Therefore, ito ang ating conclusion. God's grace and His ability to reward are not in conflict. Yung biyaya ng Diyos at yung kanyang reward ay hindi conflict. Sabihin nyo nga, hindi conflict. Bagkus, mga kapatid, ito ay partner. God's grace and ability to reward are not conflict. They work together. He is gracious in providing us abundantly, kahit hindi tayo deserving, and He is just, matuwid siya in rewarding doon sa mga taong nagsasacrifice, nag-give up, nagbibigay para sa Kanya. So God is both just and generous. He is both just and gracious. Siya ay nagbibigay ng gift at siya ay nagre-reward din sa sakripisyo mo sa Kanya. So ngayon ba, ang ibig ko ba sabihin, gino-glorify natin ang pagbibigay? Yung ba ang nais ko sabihin? O magbigay ka para mapagpala ka? Ganun ba? No, ang ibig ko sabihin, yung giving glory, yung giving is, ang point natin dito is giving glory to the generosity of God. Hindi yung dahil sa pagbibigay mo, kundi yung generosity of God. Kasi kung hindi ka ligtas, kahit magbigay ka na magbigay, at ayaw magbigay ng Diyos, wala kang tatanggapin sa Diyos. Pero dahil nga ang Diyos ay mapagbigay, kapag ka nagbigay ka, gusto niyang tapatan ito. Hindi lang tapatan, higitan pa,
ng 100-folds. Gets yun, mga kapatid? So God, yung verse ito ay nagpapakita ng generosity ng God. Ano pa, mga kapatid? God cannot be generous but not just. Hindi maaaring maging generous ang Diyos kung hindi siya naging just muna. Nung yung workers in the vineyard, yung pinangakuan niya ng gawain, tinawag niya yung magtatrabaho, pinangakuan niya ng 5 denaryo, yung unang manggagawa, tatrabaho ng 8 oras, after 3 hours, minatakbuhan na naman, tinawag na naman maghanap buhay, maggumawa sa kanyang vineyard. After 6 hours, minakita na naman. After 9 hours, minakita na naman. At nung oras na ng sweldo, yung nagtrabaho ng 2 hours, tumanggap ng pangakong 5 dinari. Nagreklamo ngayon yung mga nagtrabaho ng 8 oras. Bakit naman siya tatanggap ng 5 dinari? Siya naman dadalawang oras ng trabaho. Sabi ng Panginoon, di ba naman tatanggapin mo kung ano pinag-agrihan natin? Hindi ba just yun? Di ba nag-agree ka naman na ito ang sweldo mo? Hindi ba just yun? Hindi ba generosity rin nung ikay tinawag ko? Wala ka namang ginagawa, nakatambay ka lang sa kanto. Pero in spite of my generosity, tinawag kita. At ngayon pinasisweldo ka, hindi ba generosity? Ay, huwag mo na naman panghimasukan yung gusto kong ibigay na awas-awas dun sa iba. Guess nyo? So God cannot be generous without first becoming just. Siya muna ay may hustisya bago siya naging generous. Kaya kung ano ang justice na dapat sa'yo, tatanggapin mo. And beside and beyond that, tatanggapin mo pa rin ang generosity ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Tingnan din natin itong isa pang verse. Last verse. And 35 more to come. 2 Corinthians chapter 9, verse 6-8. Remember this. Kung kayo uuwi, remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Kung mounty daw ang investment mo, di mounty din lang ang iyong ROI. But whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your own heart. Ibig sabihin ng decided in your own heart, ito ay faith. Hanggang saan ang faith na kaya mo? Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kasi pagka reluctant or under compulsion, napipilitan ka lang, that is not faith. And faith is kung ano yun nilalagay ni Lord sa puso mo. Kaya ka naman masaya nagbibigay kasi yun ang faith mo. Amen? Di ba, mga kapatid? So, and God is able to bless you abundantly so that in all things, basa, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So nakikita natin dito, mga kapatid, God bless us with gifts para mag-abound sa good work. At these good works will still reap for us a harvest and benefit. Nakita natin yung 2 verse na yon, magka-separate yun pero magkaduktong. Yung isa, mag-invest ka, ikaw ang nag-invest eh. Ano pa kailan ng Diyos? Ako naman nag-invest, ako naman gumawa. Nagtanim ka, umani ka. Pero ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng pantanim. Bibigyan kita. At ako magpapalago. Para pag umani ka, itatanim mo uli. Para mas malaki uli ang iyong aanihin. So in a way, circle lang yan. Paikot-ikot. Pinagpala ka muna ng Panginoon, in-invest mo binigay sa'yo ng Panginoon, at nung in-invest mo binigay sa'yo ng Panginoon, pinagyaman ng Panginoon, upang ikaw uli ay tambakan ng maraming pananim, and in the process, ikaw ay nakagawa ng kabuti. Kasi mga kapatid, hindi madamot ang Diyos. Siya ay rewarder, siya ay generous, therefore we can never outgive God. So ulitin natin, mga kapatid, hindi magkakautak sa akin ng Diyos. Hindi magkakautak sa akin ng Diyos. And because of His grace, eto mga kapatid, because of grace, God gave us everything so that we could give. Pero pag tayo nagbigay, He still reward us. Aba, yung pinambigay ko, binigyan kita ng pambigay. Binigay mo. Nung ibinigay, nirewardan ka pa ng Panginoon, samantalang sa Kanya naman ang galing, ibinigay mo. Kung yung mga kapatid, di napaka-generous ng Panginoon. Nirewardan ka sa bagay na hindi naman ikaw pala nagpakahirap. Sinunod mo lang yung gusto niya mangyari. He reward you for things na sa Kanya din naman unang-unang nagmula. That is how generous is God. Kaya nga, we cannot outgive God. And, yun ay sa giving. If we cannot outgive God,
Ibig sabihin, hindi mo na malalampasan ang pagbibigay ng Diyos. You cannot outdo God. Bakit? Mali pala ako dun. Mamaya pa pala yun, napabilis ako. Eto pa, we cannot outgive God. Bakit? Bakit mo ginagawa ng Panginoon? So that all glory will belong to Him. Yun ang purpose ni Lord, para ang glory sa Kanya din bumalik. Makikita natin mamaya sa mga example natin. So going back to 2 Corinthians chapter 6 verse 9. Di ba sabi ko kanina, yung according to your heart, that is faith. Pananampalataya yun. Kasi it shall be done to you according to your faith. Kaya nga sabi, kung ikaw ay nag-sow sparingly, tipid lang, kasi yun ang faith mo, you will also reap sparingly. Tipid din lang, kasi yun ang faith mo. But if you sow generously, kasi yun ang faith mo, you will also reap generously, kasi yun ang faith mo. Kasi nga, it shall be done to you according to your faith. Alam niyo po yung it shall be done to you according to your faith? Sabi niyo nga sa katabi niyo, it shall be done to you according to your faith. Alam niyo po, this is a generally applied kingdom principle. Ano po ang ibig sabihin ng generally applied kingdom principle? Hindi lamang ito case to case, hindi lamang special case. Ito po ay sa lahat ng kondisyon sa Biblia, that it shall be done to you according to your faith. Tingnan po natin ang mga example. Yung faith ng centurion sa Matthew chapter 8, 5 to 13, Lucas chapter 7, 1 to 10, Matthew 8 to 13. Anong sabi ni Jesus? Jesus said to the centurion, "Go, let it be done to you as you believe it would." Ano ba sabi ng centurion? Ang aking pong servant sa bahay may sakit eh. Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako. Huwag na, Lord. It's enough for you to say the word. And my servant will be healed. Sino sa Israel ang nagsabi nun? A Gentile, a centurion. Pero nakita ni Kristo, oh grabe, faith nito. Because he know. Hindi naman sinabi ni Kristo na ganito ha. If you have faith, nasasabihin nyo lang na ganito, that your word is enough, I shall heal you. Wala! Nakita nila ang pagpapagaling sa mga Israel noon? Hinahawakan, etc., etc. Pero as centurion sabi niya, it's enough that you say the word and my servant will be healed. Sabi ni Jesus Christ, go, it will be done to you according to your faith. Anong pinapakita? Nakadepende sa faith mo. Ang tatanggapin mo mula sa generosity ng Diyos. Second example, the faith of Canaanite woman. Sino ba itong Canaanite woman na to? Ito yung sinabihan ni Jesus ng dog. Ito yung babae na humihingi ng kagalingan para sa kanyang anak. At ang sagot ni Kristo, it's not good for the food, for the child to be given to the dog. Ano ibig sabihin? Ang tingin ni Kristo doon, ang sinabi ni Kristo na tineter niyang dog, ay yung Canaanite. Ang Canaanite is Gentile, hindi siya yung mga people of Israel. Hentil. Christ did not came first to the Gentile, but first to the Jew. Kaya nga sabi ni Kristo, para sa Jew muna, bago sa mga Hentil. Abay, itong Hentil na ito, nauna pang nakinabang. Bakit? Kasi nga, sa kanyang pananampalataya, sabi niya, sagot ng babae, abay, kahit naman po yung mga nalalaglag, namumula sa table ng bata, ay kumakain din ng aso. What kind of faith is that? That is faith. Pananampalataya yun. Hindi sila tumalikod na, ay kung ayaw, huwag. O kaya, ayaw ni Kristo, hindi. Sabi, unahin daw muna ang mga Jew bago Gentile, pero hindi. Pero nung oras na yun, sabi ng babae, hindi naman, yun naman nalalaglag na mumoy, kumakain din yung aso. What kind of faith is that? Ang sabi nga ni Kristo sa babae, woman, you have great faith. Your request is granted. Kita niyo mga kapatid, dalawa na! Dalawang Gentile na! Wala pang Hudyo! Dalawang hindi karapat-dapat, dalawang outside of the promise of God, dalawang labas sa people of God. Ang nakinabang, they do not fit the condition to receive the blessing. But paano nila natanggap ang himala? Because of their faith. Because it shall be done to you according to your faith. The healing of the blind men, ito mga mga Jew na. Yung apat na lalaki, according to your faith, let it be done to you. The sight was restored. Alam na natin yung story na ito. Hindi ko nababasahin. The woman with the issue of blood. Yung babae na nilalampas-lampasan lang. 12 taon na nagpapagamot. Naubos na ang pera sa pagpapadoktor lahat. Pero nung sinabi niya sa sarili niya, if I only can touch the cloak of the hem of his cloak, I will be healed. Sinabi niya, sabi ni Kristo nung narada ako, some power left me. Who touched me? Nakita niya yung babae? Woman, your faith has made you well. Ano nagpagaling sa kanya? Pananampalataya niya. Hindi ibig sabihin may power yung pananampalataya, kundi yung power na drain kay Jesus, hindi na drain.
nawala kay John, nag-expel from Jesus because of her faith. Hindi sinasabing yung pananampalataya mo ang may power. No, ang pananampalataya mo, ang susi upang matanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos. As simple as that. It shall be done to you according to your faith. So meaning, yung faith ang nagde-determine kung gaano kadami ang tatanggapin mo mula sa Diyos. Ang faith mo, ang barbula na nagbubukas kung gaano kadami ang tatanggapin mong biyaya mula sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Kung ang pananampalataya mo, ang pagbukas lang ay parang nagbubukas ka ng maliit na barbula, yung parang straw, that is how much you will receive. Samantalang, by His grace, by His abundant grace, available naman. So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? If sinabi ng Panginoon that it shall be done to you according to your faith, anong dapat mong gawin? Increase your faith. Believe in what He ever promised you. At yan ang pag-aaral natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Pero hindi pa ako tapos, mga kapatid. Sinabi ko lang yun. Na pwede natin gamitin ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya pag-aaralan natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos sa mga pangako, pwede mo yan gamitin. You can bring that to the court of the kingdom of God. Amen, mga kapatid. So, my point is this, mga kapatid. Ulitin ko, ang pananampalataya ang nagseset ng limit kung hanggang saan kaya mo manampalataya. Tandaan nyo, ang pananampalataya ang nagseset ng limit kung hanggang saan ko kaya manampalataya. So my point is this, mga kapatid. You must believe that you're already blessed because of the finished work of Christ. Kapatid, listen. Believe that you're already blessed because of the finished work of Christ. Kapatid, listen. Listen. You must believe that you're already blessed because of the finished work of Christ. Totoo yan, mga kapatid. But, also, as a believer, dahil ikaw ay Christian follower, dahil ikaw ay saved child of God, ang mga kausap ko dito, yung mga born again, whose bodies are temple of the Holy Spirit, kayo yun. You can take this verse to the court, and by faith, and stand by faith in this, and stand by the word of God, would fulfill His promise to you. No matter how many promises God has made, they are already yes to us in Christ. Di ba, mga kapatid? Ano yung point natin? That He is a rewarder of good deeds. You are already blessed in Christ, but He is still a rewarder of good deeds. Isn't that an encouragement, mga kapatid? Na ikaw ay bukod sa ikaw ay anak na ng Diyos, ligtas ka na. Abay, ako gagawa pa din sapagkat meron din palang reward pa ang good deeds. Di ba, mga kapatid? Naintindihan nyo, mga kapatid? Parang hindi. Ang danger, mga kapatid, ay ganito. If you believe that you are blessed because you give, yan ang danger. Makakatanggap ka pa din ng blessing. Kasi yan ang faith mo eh. Correct? Pero ang tanong, what if you cannot give? Ano, naniniwala ka na ako'y mabili? Yung dati turo sa atin nung nasa, ano pa tayo? Sa mixture. Ikaw ay mapagpapala lang pag ikay nagbigay. Eh, tumatanggap ka naman talaga ng pagpapala, nagbibigay ka eh. What if hindi ka makabigay? Ay, buti na lamang ang Diyos natin ni gracious. Buti na lamang siya ay faithful. At nakita niya kahinaan mo, nagbigay pa din ng Panginoon, hindi ka pa rin niya pinabayaan. Amen. What if you believe, mas maganda yung ganito. Naniniwala ka that Christ already blessed and still believe every word of His promise that if you give, God will not let you outgive Him. Di ba mas maganda yon? Na ikaw ay blessed na, pero kapag ka nagbigay ka pa rin, hindi pa rin pababayaan ng Diyos na, ako tatalunin mo sa pagbibigay. Hindi kita Alam niyo, mga kapatid, itong meaning ng you cannot outgive Him. Meron ba kayong kaibigan na ganito? Nagbigay kayo ng 1 kilong lansones, ay kinabukasan may dala sa inyong pinamalengke na kumpletong pangsinigang, may baboy, may talong, may yung kulay puti, labanos, may kangkong, may sitaw, ano pa? Abay, kumpleto na lahat, nandun na rin yung sinigang mix. Ang kulang na lang yung magic sarap eh. Nakakita na ba kayo ng ganito, mga kapatid? Because you cannot
outgive that friend. Sasabihin mo, magbigay ka ng, nakakatakot na baka magbigay ka ng 2 kilong lansones, baka magbalik sa grocery na ang daladala nito. That is how God, yun ang Diyos, you cannot outgive Him. Amen mga kapatid. Sa tao nga, nagagawa niya, yung Diyos pa, na abundant talaga. You cannot outgive God. So, God is both generous, He is just, and gracious. So, you must believe that you are blessed because of Christ, but you must also believe that you will receive reward out of your good works. I tell you a story of my friend. Ito, totoo to. Kaibigan ko to. Actually, pastor siya eh. Ang belief niya ganito. Anytime he commit a sin, someone in his family will get sick. Nangyayari. Sineshare niya sa amin, kasala ko, nagkasakit na naman ganito. Sineshare niya yun, pinag-ano pa niya. Bakit? Kasi yun yung belief niya na as long as na hindi siya nagkakasala, his family is okay. That is his belief. As long as wala siyang kasalanan, okay lahat. Okay, kaya naman, okay ang pamilya namin kasi hindi ako nagkakasala. Yun yung kanyang belief. Nung nagkasala siya, ano nangyari nagkasakit? Si Lord ba can protect him? Can protect his family? Yes! Yes, but because of his belief, yung pananampalataya niya na yun, naglagay siya ng law, ng batas upon himself. Nasabi naman yun, hindi mo na nga kailangan yung batas na yan. Grace na nga lang. Biyaya na lang. Naglagay siya ng batas sa kanya, sarili. Na kapag maayos lang pamilya dahil hindi siya nagkakasala. Nung siya'y nagkasala, ang ibig sabihin ba nung pinabayaan siya ng Diyos? No. Kaso yun ang kanyang pananampalataya. Parang sinabi niya kay Satanas, Satanas, now you have an access. You have my written consent to touch my family. So nagkakasakit siya. Samantalang mga kapatid, bakit pa kailangan natin maglagay ng batas sa atin samantalang sabi na nga ng Panginoon, lahat ng tatanggapin mo ay galing sa aking biyaya. You just believe that God will protect you, that God has blessed you. Pwede namang hindi ka mag-pledge sa Panginoon. Oh Lord, ako po'y papasahin mo lang sa exam. Ako po'y 3 linggong mag-aatin ng church. Ako po'y 3 chapter na araw-araw babasahin. Lord, papasahin mo lang ako sa board. O pwede namang hindi. Basta panampalatayaan mo lamang na, Lord, you are so generous that in you, I'm already blessed. Pwede naman eh. Ba't kailangan pa maglagay ng oath, ng sa oath sa sarili mo? Pwede mo kasing alam niyo mga kapatid, the Lord will always fulfill His part. Pagka ikaw ay humarap sa Panginoon, Lord, papasahin mo lang ako, ako talaga magbabait. The Lord will fulfill His part. Kasi because the Lord is always faithful. Pupulpilin niya. Ang problema, can you fulfill your part? Yun lang. Buti na lang, generous ang Panginoon. Kahit hindi ka na-fulfill, He remained to be faithful. He remained to be faithful even though you are not faithful. Tandaan niyo mga kapatid yun. So sabi ng Matthew, sa 5:37 to 38, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill the Lord vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And so do not swear by your head, nor you cannot make even one hair white or black. All you need to say is, yes or no. Anything beyond, this comes from the evil one. Amen mga kapatid. So wala nang pa-pledge pa. Basta tanggapin mo na lamang ang ino-offer ng Panginoon. Now, going back, dun sa, if we can, ito na, sabi ko kanina, if we cannot outgive God, we cannot outdo God. Kung hindi mo malalampasan ang pagbibigay ng Diyos, hindi mo rin kayang gawan ng mas mahigit pa na mabuti ang Diyos. Ito'y gagawa ng mabuti, pero mas higit ang magagawa ng Diyos na mabuti para sa iyo. So, kung totoo yung shall be done to you according to your faith in giving, anong difference dito sa doing good, mga kapatid? Ganon din yun.
Ano ngayon yung words na sinasabi kanina? He will not forget your words. Ano yung good words na sinasabi sa atin kanina? Ano yung work na pinagagawa sa atin? It's not the work of the law. Hindi yung kautusan. It's not the work of ceremony. It's not the work of religion. It's not the work of penance. It's not the work of penitence. It's not the work of religious act. Ano yung work na sinasabi, mga kapatid? Ano yung work na yon? It is the way of love. It is the way of love. Yun nga nakita natin kanina sa Hebrew chapter 6 verse 14. At saka ang command sa atin, mga kapatid, to love one another. Love one another. Tumingin kayo sa katabi nyo, sino ang inyong one another? Yan ang one another. Ang kausap kasi dito ni Kristo, ni Pablo, ay mga believer. Hindi sinabing, love every person in the world. No, ang sabi, love one another. Kayong sumusunod kay Kristo, kayong mga anak ng Diyos, yan ang inyong one another. Love one another. Bakit naman love? Kasi napag-aralan natin dati that love never fails. Because love never fails. Ayan yan, no? Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass. But love never fails. Bakit ba love? Kasi nga, sabi ng Matthew 24, verse 12, Matthew 24, verse 12, sin will be rampant everywhere. Now we are in this period, mga kapatid. Sin is rampant everywhere. Kahit saan, grabe na ang kasalanan ng tao ngayon. Parang baliwala na. Isasingko na lang ang kasalanan niya, mga kapatid. And the love of many will grow cold. Rampant everywhere, and the love of many will grow cold. So, anong wawasakin? Many churches. Ang mga churches dinidestroy. Pero ano ang dapat to prevent na masira ang mga churches? Ang mga family na wawasak. Pero anong kailangan daw natin para ma-prevent ang pagkawasak ng pamilya? Love. Paano hindi para masira ni Satanas? Tinatarget ni Satanas ang mga churches. Kasi nanghihina ang pag-ibig ng bawat isa. Ang mga pamilya, kasi wala nang pag-ibig sa pamilya. Pero ano ang kailangan to remain? Dapat daw, mag-stick ka sa love. Because love will never fail. Mga kapatid, unless we love another, Christ is not glorified in our midst. Kung tayo simbahan lang na ganito, dami-dami natin, pero hindi tayo nagmamahalan, nagmumurahan tayo, sa harap yung nag-aaway, may nandurukot doon sa bandang likod, dinudukutan, may upong matanday, inaagawan pa ng upuan, may feeding dito, may nag-uwi pa ng pakain sa mga bata. Ano pa? Ang pastor, puro, walang ginawa, hindi mamensahe, puro patama. Abay, hindi love yun, mga kapatid. Palagay nyo, mga church magtatagal? No. Ang kailangan sa church, may pag-ibig, may pagmamahalan. Unless we love one another, Christ is not glorified. Sabi nga ng John chapter 13, verse 34 to 35, a new commandment I give you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this people will know that you are my disciple, if you love one another. So, if we love one another, that is the way we glorify God. Loving one another, nakikilala ang tunay na iglesia kapag ka ang mga membro na iglesia ay nagmamahalan. Amen, mga kapatid. Ay bakit ano pa ang meaning ng love? Eto na, napag-usapan na natin ito, pero babalik-balikan natin. Because repetition brings retention. Hindi lang natin padadaanan natin ito lagi. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, love is patient. Isa-isahin na nga natin to. Love is patient. Alam niyo mga kapatid, we can only love others the same as Christ loved us through the Holy Spirit. Hindi natin itong aya sa pamamagitan lamang natin. Kailangan natin ng Holy Spirit. Number 1, love is patient. Hindi ito irritable. You remember, ako inis na sa inyo, ang ingay ninyo. Kayo ay 50 anyos lang, ingay pa ninyo. 50 years old na pa lang, iingay pa ninyo. Hindi ganun ang leader. Ang leader is patient. Ganun din naman ang mga member, patient din. Ako sawa-sawa na sa aking leader na yan. Ay wala nang bagong itinuro eh. Makaluma. Hindi ganun mga kapatid. We should be patient. Love is kind. Ano yung sabihin ng kind? Considerate ka, respectful ka, gumagalang ka. Hindi ka nagsasalita ng masama pag nakatalikod. Hindi pag nakatalikod, pag nakaharap, ang bait-bait mo, pag talikod, kalbo. Hindi naman si Brother Pete at si Brother Edgar.
Hindi yan love, mga kapatid. Hindi respectful kasi kindness is the same as respect. Considerate. Hindi tayo boodle fight. Pagkatapos talagang boodle fight, talagang agawan sa pagkain, wala nang tinirhan. Boodle fight? Ay, boodle fight nga eh. Suntukan talaga, suntukan. Sa pag-agaw dun sa pakbit at saka pork chop. Hindi ganun, kapatid. Love does not envy. Hindi tayo naiinggit. Pagka nakarinig tayo ng kapatid natin, uy, yung kapatid natin isa nanalo ng award. Uy, meron naman tayong kapatid na valedictorian. Ang dami dito sa church nito, ang dami talaga may honor. Uy, may honor na naman. Uy, meron na naman nakapasa sa board. Uy, meron ng tayo ay magko-comment sa Facebook at makiki-heart at makiki-like. Hindi yung thumbs down. O hindi sin lang. Because we do not envy, we love. Pagka nakabalita tayo, may kapatid natin na nagpagawa ng bahay, punta tayo doon. Tira tayo. Pag in-invite tayo na blessing, mag-enjoy tayo, hindi tayo, pagawa na ng bahay. Ako papagawa din. Hindi gayon. Because we do not envy. Tayo ay nagagalak sa success ng bawat isa. Kasi siya yung part din natin. Her success is my success. Amen, mga kapatid. Love does not boast. It is not proud. Humble tayo. Akong pinaka-humble na preacher sa lahat eh. Humble tayo, mga kapatid. Hindi yung, ano ba yung sabihin ng humble? Alam mo, tamo, hindi ako katulad ni Brother Perdi. Ako yung na-attend linggo-linggo. Ay, si Brother Perdi paminsan-minsan lang. Ay, paano ako pastor? Natural. Alam nga mo, hindi yung ganon. That's not humility. Huwag mo kukumpara mo sa sarili mo. Sasabihin mo yung lamang mo. Ay, sabihin, ako ayos ako magbabasa ng Bible. That's not humility. Oh, ano pa? Love does not boast. Tapos na pala tayo. Love does not dishonor other. It is not self-seeking. Hindi ka marites. Hindi ka pag minarinig ka masamang balita doon sa, alam niyo yung balita tungkol kay ay ikikwento na. Para ikaw yung maging bida sa kwentuhan. Kung sino-sino ang pagkikwentuhan. Marites yun, mga kapatid. Shaming, fault finder. Hanapan kaya natin ang mali si Pastor Anthony. Huwag niyo nang hanapan, kita na eh. Hindi, sorry, Pastor. Hindi ganun ang nagmamahal ang kapatid. Hindi naghahanapan ng butas. Hindi naghahalongkay ng record sa Register of Deeds kung ano yung mga hindi nabayarang buwis. Hindi ganun, kapatid. Hindi naghahanap ng kaistoryahan na, nung bata yan, anong weakness niyan? Hindi ganun, mga kapatid. Yung bata pala, mahilig mamboso yan. Tapos yung laging pag hindi ganun, kapatid. That is not how we love one another. It's not self-seeking. Pangalawa, sunod, it always protect. Yun, mga kapatid. Kung nakarinig ka ng masamang balita tungkol sa isa, dahil si kapatid mo, ikaw ang unang-una magpipilter. Hindi mo to sasabihin sa iba kung masamang balita. Ikaw ang magpo-protect sa integrity ng kapatid mo. Ikaw magsasabi, baka naman chismis lang yan. Huwag muna natin paniwalaan yan. Huwag natin nagasakyan yan. Baka yan masamang sirang balita lang. Ikaw ang magpo-protect. At kung kailangan hindi mo sasabihin. Because love always protects. It is not easily angered. Yan, hindi daw agad nagagalit. Mga babae, sabihin nyo sa inyong asawang lalaki, oh ha? Mga babae, sabi sa asawa ng lalaki, oh ha? Oh ha? Oh ha? Yan. Hindi agad nagagalit. Oh, mga lalaki, sabihin nyo naman sa mga babae, ang asawa ninyo, because love does not keep a record of wrong. Hindi naman naglilista ng mali yan. Ay meron ang tagal-tagal na bata pa si Isabel, ayun na yung, hanggang ngayon yung pa din ang, ako yung nung nililigaw mo, nung bago tayong kasal eh. Ikaw pala may hinalikan din sa opisina? Abay, asawa ko, ilang taon na tayo? Ay, 92 years old na tayo. 92 years old na, yun pa rin ang laging inuukalkal, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay laging nakatali sa past, hindi mo ma-enjoy ang present. At madidiskaril mo ang future. Kung laging inisip mo na, ito namang si pastor na ito dati nagtsongke Ito dati puser. Abay, kahit nagseserve na dito baka ito ano pa din, nagchochongkay din. Hindi mo na-enjoy yung ginagawa niya today Hindi mo nakikita yung changes sa today. Tapos, wag natin pagsalitain sa harap yan, pastor. At baka kung ano ituro niyan. Nagawa ka na ng future mo na nakasira doon sa dapat sana maging magandang future. Sa mag-asawa, ganun din. Ako na may kinukupitan mo
Kinupitan mo ako, matagal na nung yung ating gift sa atin nung kasal. Ay, tinago mo kalahati eh. Ay, ngayon nagtatrabaho na, hindi mo, tuwing magbibigay sa'yo ng sweldo eh, wala ka bang kinukupit yan? Wala ka bang kinukupit yan? Ay, laging inukulkil mo. Nasira tuloy yung present mo. Lagi ka may pagdududa. Tapos yung future, naku, ay, yung ating retirement, sa akin mo ibigay, ha? Wag mo pa, hindi ko pwedeng ipahawak sa'yo. Bakit? Baka ako saan mo dalhin. Hindi ganun, mga kapatid. Ang tunay na love does not keep a record of wrong. Amin, mga kapatid. Alam niyo si Peter? Si Peter nagkamali siya. Itinanggi niya si Jesus. Harap-harapan. Hindi ko kilala yan. 3 beses pa, nagmura pa. Na hindi ko kilala si Jesus. At pero nung bumalik na si Jesus mula sa mga patay, inukilkil ba ni Jesus Christ yung kamalian ni Pedro? Alam mo, Pedro, hindi ka na pwedeng maging disciple. Ako, ikay manananggi. Buti pa yung mga manananggal. Ikay manananggi, tumanggi ka ng tumanggi. Pagtatiwalaan pa kita, tingin mo, magtitiwala pa ako sa'yo, harap-harapan mo ko tinanggi. Hindi eh. But Jesus does not keep a record of wrong. Hindi siya nag-ingat ng record. Ganon din, He is not keeping our record of wrong. Kung kinalimutan ng Diyos ang pagkakamali nito, how much more? Can we not also forget the wrong done to us 1,000 years ago ng ating loved ones, ng ating one another? And can we just concentrate on the present and enjoy the favor and the blessing of God and enjoy the work of the Holy Spirit among us so that we will have a good future walking hand by hand together, attaining the goal of the kingdom promise for us? Hindi ba mas maganda yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Forget the records. Amen, mga kapatid. And love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Hindi to konsentidor. Ang pag-ibig, hindi konsentidor. Ang pag-ibig, hindi nag-smile. Kapag nagsalita ng bad words o hindi natawa. Si Brother Edgar, kalbo. Hindi makikitawa yun. Oh, ba't kita tawa? Hindi makikitawa kasi it does not rejoice in evil. Hindi konsentidor. Hindi kapag kami nagmumurahan okay lang. Hindi, mga kapatid. Ikaw ang unang-unang nagre-rebuke. Kasi that is evil and you do not rejoice in evil. You do not rejoice in one brother destroying another. You do not rejoice in one member destroying another, mga kapatid. Kasi nga, lalo lang sa mga leader, lalo na sa mga natayo dito, mga kapatid, kaya hindi tayo nagpapatayo dito ng hindi magandang example. Kaya hindi tayo nagpapaawit ng mga singer dito sa araw, pero sa gabi, singer sa bar. Tapos gitarista na chumuchongke muna bago mag-play. Magdadrugs muna, tapos, Hindi, mga kapatid. Kasi nga, we do not rejoice in evil. We do not tolerate evil. Yun yung bad attitude, hindi natin tinotolerate What if, mga kapatid, kita nyo ba yung mga musician natin? Pag nakanta yan, nagtitinginan yan, no? Titinginan yan. Hindi naghahamunan yan. Ano? Akala nyo, kung gano'n naman yan, paglabas sa suntukan, sa palagay nyo, we do not do that. Yung mga natayo dito, mga musician, to glory of God, thank you, Lord, na kami po yung binomold mo, kami binabago mo, kami ginagawa mo magandang example. Amen, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Always trust. Ito naman. If we love one another, we always trust. Kaya kaganda-ganda na hindi sinabing always trust all people. Hindi. Always trust one another. Sa ating mga Kristiyano, always trust one another. Hindi tayo nag-a-accuse. Hindi tayo sa mga Kristiyanong katulad natin, pero kailangan niya, kapatid, may wisdom. Kailangan pa rin may wisdom. Ano ibig sabihin ko na may wisdom? Itong exercise ng love na ito, always trust, lagi ka magtitiwala, one another, kailangan may wisdom. And quick wisdom is like this. Ito ba, pagtitiwala ko sa Kanya, will result in the glory of God? Sabi sa'yo ng kapatid mo, mga kapatid, maniwala ka naman sa akin.
kapatid, kailangan ko na talaga ng pera. Kailangan ko lang na ganito. Ang sabi ng turo ay always trust, ay di pagtitiwalaan mo. Kapatid, yes, magtiwala ka dahil sa'y Kristiyano, dahil sa mananampalataya. But you should also exercise wisdom. Kasi nga kapatid, meron talagang tao na nilikha yata na talagang sugo ni Satanas na manluko eh. Talagang ang kanilang purpose lang ay manluko. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil ang command sa atin, always trust one another. Hindi always trust all people. Lahat na nang nalalapit sa yung tao, pagtitiwalaan mo, kailangan ng ganito, kailangan ito. Pagtiwalaan mo, because ang utos sa atin is always trust. Ay, ikaw ay niluloko na, mga kapatid. Kaya nga, ang quick wisdom checklist. Will this glorify God? Yung bang pagbibigay ko sa Kanya, yung pagtitiwala ko ba sa Kanya, ay magbibigay ng glory kay Lord. Ako, mag-example ako sa inyo. Meron kami dating kasama, lumapit sa amin, at humihingi ng tulong. Naku, Brad, talagang kailangan namin ng tulong na gatong halaga, kasi talagang makukulong kami. Ito, o kaya mawawala lahat ng ari-arian namin, maiilit, etc. Lumapit sa amin. O di, kasi nga, give, yung malambot ang puso, naniwala, edi, nagbigay. Tapos, ang sabi niya sa amin, wag nyo na lang sasabihin sa iba. Alam nyo, ang sabi natin, quick, anong quick? Dapat check, this will glorify God. Wag nyo sasabihin sa iba. Sasabihin sa iba. Siguro dahil nahihiya na malaman iba. Of course naman, sabi namin, hindi namin sasabihin sa iba. Ay, di naman namin malaman yung ganyan. Tapos, in-expect namin na mas mga susunod na araw, mag-share siya. Magte-testify siya sa kabutihan ng Diyos na nangyari sa kanya, na nasave siya doon sa sitwasyon na yon. Dahil tumulong kami. Hindi naman kami nag-expect na mag-testify siya at sasabihin ng pangalan namin. No! Hindi namin gustong malaman na kami. Pero gusto kong mag-testify siya to give glory to God. Abay, hindi nagte-testify. Abay pa, sa bawat meeting namin, ay hindi naman sinasabi sa mga ka-member sa cell, ay dapat yun naman lang, alam niyo kapatid, may blessing si Lord, yung nagka-problema kami na hindi man lang nagsasabi na ganun. He's not giving glory to God. Not giving glory to God. Alam niyo, kamalay-malay namin hanggang sa unti-unti nang nawala. Huwag niyo nang isipin kung sino siya. Marami sa inyo hindi siya kilala. Hindi siya kilala. Wala na dito yon. Safe na kayo. Wala na dito, nawala na. Ayun pala, kaya pala, ayaw niyang ipasabi. Ay, lahat pala kami hiniraman ng gayon. Lahat pala yun ang istorya. Sus. Lahat pala yun ang istorya, kaya nagkaroon tayo ngayon ng katuruan na yung mga cell servant, dapat pag kami nag-uutangan sa inyong group, paalam nyo muna sa cell servant. Kasi nga, para maiwasan yung ganun. Kasi nga, hindi nagbibigay ng glory to God. Yun ay napaka-linaw na tip. That's something wrong. Kailangan nyo ng wisdom. Pero kapag it will give glory to God, sige, because it is for God's glory. Everything we do, whether we breathe, we act, we eat, we give, we share, we work, we labor, we give our life, must be to give glory to God. Amen? Lahat ng gagawin natin must be to give glory to God. Amen, mga kapatid. Last two, always hope. Ayun, hindi ka mawawalan ng pag-asa sa mga kapatid mo. Hindi ka nagseset ng 2 strikes, 3 strikes, you're out. Hindi, lagi kang hopeful na may ginagawa si Lord para sa Kanya. And last, always persevere. Mga kapatid, konting tiis lang. Tingnan niyo mga kapatiran nyo. Magsabihan kayo, tiisan lang tayo Sa mag-asawa, tiis. Walang give up. Sabi niyo sa mag-asawa, tiis, walang give-upan. Gets niyo, mga kapatid? So, why love? Because love will never fails. Alam niyo ba yung love na yan? Hindi natin kaya yan without the Holy Spirit. Because love is the fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Lahat naman yung fruit of the Holy Spirit, ito yung verb. Yan yung mga verb ng fruit of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ito yung aksyon ng Holy Spirit. That's simple.
Hindi nyo kaya ito, mga kapatid. Ang Holy Spirit ang gagawa nito. So why love? Because love never fails. Yung service will fail, mga kapatid. Your ministry will fail. But your love, exercise of your love will always produce fruits. Kapatid, ikaw ay nagseserve sa ministry, naglilingkod ka, umaawit ka, tumutugtog ka, nagsusulat ka sa registration, nagpapakain ka ng bata, nagre-record ka sa taas, nagpa-play ka ng PowerPoint, nag-ayos ka ng silya, naglilinis ka ng church, nagpapaparada ka ng mga sasakyan, nagtatabas ka, nagpapalit ka ng ilaw, nagpapalit ng barbula ng lababo, etc., etc. All of that will fail kung wala kang love. You must love. Insist on this teaching that we should love one another. Mga kapatid, kaya ba natin to? Hindi! Imposible kung wala ang Holy Spirit. Kaya alam to ng Diyos, binigay niya sa atin ng Holy Spirit para ang Holy Spirit na nasa sa atin ngayon, ang gagawa nito, kikilos nito para sa atin. Ano lahat dapat natin gawin? Accept and surrender to the Holy Spirit. So para matanggap natin ang benefit or reward o profit, siya na ang gagawa sa atin. Siya ang kumilos para sa atin. Anong tawag dyan? Grace yan. Grace yan. Siya na lahat. Para makagawa ka at nung gumawa ka, binigyan ka ng reward. Ang tawag dyan, grace pa rin. So yung reward under grace is still grace. Amen, mga kapatid? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So anong takeaway natin, mga kapatid? This is our takeaway. There is a reward under grace. By His grace, He moved to us, through us, in us, so that we can do good. Therefore, receive the benefit or the promised reward of doing good. Amen, mga kapatid? Amen. Napagpala ba tayo, mga kapatid? Yes, glory to God. Hallelujah, Lord.